magpapadala ng barkong pandigmang sasama sa resupply mission. Gustong-gusto yan gawin ng National Task Force for the West Philippine Sea dahil napipiko na rin sila sa China. Ang kaso, pinipigilan na rekomendasyong to ng National Maritime Council na wag daw tayong magpadala ng barkong pandigma o warship dahil lalala lang raw ang gulo at posibleng mauwi pa sa gyera. Para saan pang may advanced fighter jet sa EDCA sites? Para saan pang may bomber airstrike ang US Air Force? Para saan pa ang Mutual Defense Treaty? Hahayaan na lang siguro ng National Maritime Council na may masawi dyan bago lumaban sa China. Bakit hindi natin ilagay ang Navy? Alam mo, ang position natin dyan, lahat ng dispute, conflict situations ay gagawin natin sa peaceful means or diplomatic actions sa mechanisms. Kasi pag nagpadala tayo ng Navy dyan, alam mo, sabi ko kanina, pag Navy to Navy, nagkakaroon ng nag-escalate. And we do not know what will happen next if ever there is a misunderstanding, misinformation. And siyempre, magigirian yan parehong barkong pandigma yan So we might as well put our Navy vessels far away, but we are trying to monitor their activities. Pinalagan agad yan Secretary General Jonathan Malaya. Kita sa pagbumuka ni Malayang naiinis na rin siya at naharang pa ang rekomendasyon. Ba't ang China pwedeng magpadala ng warship tapos tayo bawal? Oo, ayaw natin magkagera. Pero hahayaan na lang ba nating manakawan tayo ng West Philippine Sea na para sa ikabubuhay ng mga mangisda? May karapatan raw ang Pilipinas na magpadala ng Navy warship. And the Philippines reserves the right to also send our Philippine Navy ships moving forward. You know, Karen, we hope that the People's Republic of China does not see our diplomatic actions or our peaceful actions as cowardice. Right? We do not want to be sending signals to China that they can do what they want simply because we do not want to escalate. No, it is they that first deployed the planned ship. Therefore, it is also within the right of the Philippines, and we reserve that right to deploy also our Philippine Navy ships in the future. Yan ang matinding pinsalang tinamon ng BIFAR. Wasak ang maraming bahagi ng barko dahil yan sa galit ng Chinese Coast Guard. Jackpot kasi ngayon sa huli ang mga babayan nating mangisda. Ang kaso, itong kapalit, wasak. Ang matindi pa dyan, naghain pa ang China sa United Nations na inirereklamo ng Beijing and Manila. Illegal raw na hinahayaan ng BIFAR mangisda ang mga Pilipino. Labag raw yan sa karapatan ng mga Chinese. Pero hinihikayat naman ng National Maritime Council na mangisda pa rin tayo. Huwag kayong matakot dahil lagi raw nakabantay ang law enforcement dyan. Kahit namin ang ating mga isda na ang kumukuha ng livelihood doon sa karagatan ng West Philippine Sea, bumalik po kayo doon. Wala tayong dapat ikatakot. Lugar na yun ay atin. No? Ang kanilang presensya doon at kanilang ginagawa ay illegal. And the more so na binablock nila yung lehitimong activities natin, providing humanitarian assistance to our fishermen, Filipino fishermen, legitimately fishing doon sa ating mga Baho de Masinloc and Escoda Shoal. Takot silang magkagera. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, lalaban ba kayo pag nagkaputukan dyan? Ikomento sa baba ang salobi.